Paano kung ang mga batang nawawala ay hindi na nakababalik, kundi nananatili sa dilim? Paano kung ang mga tinig na naririnig mula sa kabubatan ay hindi na mga inosenteng tinig ng bata? At paano kung ang naglalaro sa ilalim ng anino ng mga puno ay hindi na tao, kundi mga nilalang na walang hanggan sa anyo ng kabataan? Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Atikulan. Mga bata ng dilim. Sa kanilang mga mata, laro lang ang lahat. Ngunit ang laro nila ay kamatayan. Sa Bakyang, Antique. May isang liblib na barangay na nakadikit sa paanan ng bundok, kung saan nagsisimula ang makapal na kabubatan. Malamig ang simoy ng hangin tuwing umaga. At ang mga ulap ay tila bumababa mula sa mga tuktok ng bundok upang yumakap sa mga bubong ng pawid. Sa araw-araw, ang mga taga-barangay ay abala sa kanilang kabuhayan. May mga nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng palay at gulay, at ang iba na may naglalakad ng maaga papunta sa ilog upang manghuli ng isda at hipon. Simple ang pamumuhay, ngunit masasabing masaya. Ang bawat pamilya ay magkakakilala. Ang bawat bata ay pwedeng pumasok sa bahay ng kapitbahay na parang kanila rin. Sa tuwing may pista o kasalan, buong barangay ang nagtitipon. Nag-aambagan ng pagkain. At ang tawanan ay naririnig hanggang sa dulo ng palayan. Sa kabila ng kahirapan, mahigpit ang samahan at lahat ay nagbabantayan. Ngunit kapag dumidilim na at unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng bundok, nagiging seryoso ang mga matatanda. Ang kanilang mga mata ay tumitindi. At ang tinig ay nagiging mabigat kapag pinapaalalahanan ang mga bata. Huwag kayong lalayo sa gubat kapag gabi na. Huwag kayong magpapasok ng tawag mula sa loob ng dilim. Kapag tinatawag ka, huwag kang lilingon at huwag kang sasagot. Hindi nila sinasabi kung sino o ano ang tumatawag. Hindi nila ipinapaliwanag kung bakit hindi dapat sumagot. Ngunit ang tono ng kanilang babala ay may bigat na hindi matatawaran, tila ba ang kabubatan ay may sariling bibig. At ang dilim ay may sariling tainga. At sa bawat halakhak ng mga bata na lumalapit sa gilid ng gubat, may laging nagmamadaling kamay ng ina o ama na hahatak pabalik. Sabay bulong ng panibagong babala. Huwag kayong maglaro roon. Baka kayo'y hindi na makabalik. Sa bawat umpukan ng matatanda sa ilalim ng puno ng mangga, laging nauwi sa iisang paksa ang kanilang usapan. Ang kagubatan. Kapag nagkukwentuhan sila tuwing gabi, habang sumisipsip ng kape o basi, may mga tinig na sadyang ibinababa. Para bang ayaw nilang marinig ng dilim ang kanilang mga salita. May nakita raw na ilaw sa loob ng gubat nung isang gabi. Bulong ng isang matanda. Habang nakapikit at nangingilabot. Hindi ilaw yon, kundi mga matang kumikislap. Sagot naman ng isa. At susundan ng katahimikan. Saka maririnig ang buntong hininga ng lahat. Si Benjo, 9 na taong gulang, ay madalas nakikinig sa ganitong mga usapan.
Tahimik siyang nakaupo sa gilid. Tila naglalaro lang ng tansan o bato. Ngunit sa totoo'y ninanamnam niya ang bawat salitang nabibitawan. Mahilig siyang makinig sa mga kwento ng matatanda, lalo na sa mga alamat na nakakatakot. Ngunit sa kanyang murang isipan, ang lahat ay parang laro lang, parang mga kathang-isip na pwedeng tuklasin. Kilala si Benjo sa kanilang baryo bilang isang batang masigla at mausisa. Mahilig siyang magtanong. At minsan ay napapagalitan dahil sa kanyang kakulitan. Kapag tinatakot siya ng kanyang ina, tatawa lang siya at sasabihin. Kung totoo ngang may masamang nilalang sa gubat, bakit hindi pa natin sila nakikita? Ngunit sa bawat tanong niya, lalo lamang lumalalim ang mga bulong ng matatanda at lalong lumalakas ang mga babala ng kanyang ina. Isang gabi ng tag-ulan. Habang naglalaro ang mga bata sa gilid ng baryo, biglang tumigil ang isa sa kanila at tinuro ang masukal na bahagi ng kagubatan. Parang may narinig akong tumatawag. Bata rin ang boses. Nagtakbuhan ang mga bata pabalik sa kanilang mga bahay. Nanginginig sa takot. Kinabukasan, kumalat ang balita na may batang hindi nakauwi at nagkataong isa ito sa kaibigan ni Benjo. Sabi ng ilan, baka nalunod sa ilog. Sabi naman ng iba, baka napasama sa mga lagalag na hayop. Ngunit ang mga matatanda ay nagkatinginan lamang. Seryosong-seryoso ang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Benjo ang takot sa mga mukha ng matatanda. At sa kanyang puso, nagsimulang umusbong ang kakaibang pagnanasa. Alamin kung ano nga ba ang tunay na nagtatago sa kagubatan ng Bakyang. Lumipas ang ilang araw mula nang unang mawala ang bata. Patuloy ang paghahanap. Umakyat ang mga lalaki sa bundok. Sinuyod ang mga palayan. At nag-ilaw ng mga sulo sa gilid ng gubat. Ngunit walang nakitang bakas. Ni anino ng bata. Para bang nilamon siya ng lupa. Habang lumilipas ang linggo, nagsimulang maging aligaga ang mga magulang sa baryo. Hindi na pinapapasok ang mga bata sa dilim at ang bawat galaw ay binabantayan. Ngunit isang hapon, sa gitna ng ulan at pagbuhos ng hamog, muli na namang may nawalang bata. Sa pagkakataong ito, isang batang babae na kasing edad ni Benjo. Iniwan niya ang kanilang bahay para maghakot ng tubig sa poso at hindi na nakabalik. Isang katahimikan ang bumalot sa baryo nang mabalitaan ito. Wala ni isang naglakas loob magsalita ng malakas. Para bang baka marinig sila ng kagubatan. Ang mga inay halos hindi na natutulog. Mahigpit na niyayakap ang kanilang mga anak. Ang mga lalaki na may nagtipon upang magbantay sa bawat sulok ng baryo. Ngunit kahit ganoon, tila mas lalong lumalakas ang presensya ng dilim sa kanilang paligid. May mga nakaririnig na ng mga bulong mula sa gubat. Mga tinig ng bata, minsan ay tawanan, minsan ay iyakan. Ngunit may isa pang mas nakakapangilabot na sabi-sabi. Na hindi lamang mga nawawalang bata ang nasa kabubatan, kundi ang mga nilalang na tinatawag na atikulan. Sila raw ay mga kaluluwang habang buhay na naipit sa anyo at isipan ng mga bata.
Sa unang tingin, mistulang inosenteng mga bata lamang. Nakangiti at naglalaro. Ngunit sa kanilang mga mata ay may nagliliwanag na dilim. Lagi silang nagkakatipon sa kailaliman ng gubat. Kasama ang ibang atikulan at mga batang ligaw na nahatak nila papasok. Sa isip nila, laro lamang ang lahat, habulan, taguan, tawanan sa gitna ng dilim. Ngunit ang kanilang mga laro ay nakakamatay. Lalo na para sa mga matatanda. Sapagkat sa kabila ng kanilang musmos na anyo, sila'y mabangis na mandaragit. Ang laman ng matatanda ang pangunahing pagkain nila. At walang sinumang lumihis ng landas sa kagubatan ang nakaliligtas. Hindi sila agad nakikita. Ngunit alam mong naroon sila kapag nanlamig ang hangin. Huminto ang huni ng mga kuliglig. At ang tawa ng mga bata ay biglang sumisingit sa katahimikan ng gabi. Kinagabihan. Habang nakahiga si Benjo, hindi siya makatulog. Sa labas ng kanilang bahay, naririnig niya ang patak ng ulan na tumatama sa bubong na pawid. At ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa dingding na kawayan. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang bigat ang gabi. Para bang may nakasilip mula sa kakahuyan. At sa kanya narinig ang isang pamilyar na tinig. Benjo. Mahina. Parang bulong. Boses ng isang bata. Napabalikwas siya ng bangon. Pinakiramdaman kung saan nanggagaling. Akala niya ay guni-guni lamang. Ngunit muli niyang narinig. Benjo. Halika na. Laro tayo. Napatitig siya sa bintana. Sa kabila ng hamog, tanaw niya ang gilid ng kagubatan. Madilim at walang galaw. Ngunit doon mismo nagmumula ang tawag. Isang boses na parang kilala niya. Parang isa sa mga batang nawala. At sa gilid ng kanyang paningin, may aninong payat na tila nakatayo sa likod ng mga puno. Hindi kumikilos. Ngunit malinaw na nakamasid. Kinilabutan siya. Ngunit sa kanyang murang isipan, nanaig ang kuryosidad kaysa takot. Kung iyon na ang kanyang mga kalaro, bakit sila nandoon sa dilim? Bakit tinatawag siya sa oras na lahat ay tulog na? At sa sandaling iyon, hindi na niya namalayang ang kanyang mga paa ay dahan-dahang humahakbang palabas ng kanilang bahay. Papalapit sa kagubatang ipinagbawal na pasukin. Sa bawat hakbang niya, tila may mga matang nagmamasid mula sa kadiliman. Malamlam. Mapanlinlang at hindi nakabilang sa daigdig ng tao. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa kabila ng hamog, tanaw niya ang gilid ng gubat. Madilim. Walang galaw. Ngunit tila may mga aninong kumikislap at naglalaro sa pagitan ng mga puno. May kung anong kumakaway. Mahirap maaninag. Ngunit sapat upang humatak ng kanyang tingin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang pinagbawalan sila ng matatanda na lumapit kahit isang hakbang sa dilim. Ngunit may kakaibang puwersang umaakit sa kanya. Parang ang mismong lupa ay nagtutulak sa kanyang mga paa palabas ng pintuan. Benjo.
Muling tawag ng tinig, mas malinaw ngayon. May halakhak na sabay-sabay. Halakhak ng mga bata, masaya, nakakaakit. Ngunit sa ilalim nito'y may kaluskos na tila mga kuko na dumadaplis sa kahoy. Hindi na siya nakapag-isip. Tahimik siyang bumaba mula sa kanilang papag. Marahang binuksan ang pintuan at lumabas. Ang malamig na hangin ng bundok ay dumampi sa kanyang mukha. Ngunit hindi iyon ang nagdala ng panginginig sa kanyang katawan. Ito'y ang pakiramdam na hindi na siya naglalakad mag-isa. Parang may mga matang nakatuon sa kanya. Sumusunod sa bawat hakbang niya papalapit sa gubat. At sa sandaling lumapit siya sa gilid ng kakahuyan. Biglang natigil ang lahat. Ang ulan, ang kuliglig, maging ang hangin. Katahimikan. Maliban sa isang tinig na halos nasa kanyang tainga na. Laro na tayo, Benjo. At bago niya namalayang tuluyan siyang nilamon ng dilim ng kagubatan. Sa bawat hakbang niya, naririnig niya ang mahina ngunit malinaw na pagtawag. Benjo. Laro na tayo. Pumasok siya. Habang lumalalim, napansin niya ang mga aninong kumikilos sa pagitan ng mga puno. Maliit ang mga katawan. Mabilis ang mga galaw. At ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Parang mga baga na hindi namamatay. May mga murang tinig na nagtatawanan. Nagbubulungan at minsan ay biglang nagiging malapit sa kanyang tainga kahit walang nakikita. Minsan ay may munting kamay na dumaan sa kanyang braso. Malamig at maputla. Bago biglang naglaho. Minsan na may nakitang hugis ng bata na nakaupo sa sanga ng puno. Nakangiti sa kanya. Ngunit nang iglapin niya'y wala na. Sa bawat hakbang niya, lalong lumalalim ang dilim. At lalong lumalakas ang tawanan. Muling gumising ang baryo sa hiyawan ng kanyang ina at kapatid. Si Benjo wala sa kanyang papag. Walang nakakita kung saan siya nagpunta. Walang nakarinig ng kanyang pag-alis. Ang tanging naiwan ay ang malamig na simoy na dumaan sa kanilang bahay noong gabi. Na para bang may kasamang humihinga sa dilim. Naghanap ang mga kalalakihan ng baryo. Dala ang kanilang mga sulo at bolo. Umakyat sila sa gilid ng bundok. Sumuyod sa palayan. At pinasok ang kagubatan hanggang abutin ng araw ang kanilang mga balikat. Ngunit walang bakas. Walang yapak. Walang sagot na natagpuan. At sa bawat pagbabalik nila, dala lamang nila ay takot. Takot na tila mas lalong lumalakas habang lumilipas ang mga gabi. Dahil sa tuwing lumulubog ang araw, muling bumabalot ang katahimikan. At mula sa kagubatan ang halakhak ng mga bata ay maririnig muli. Mas malakas. Mas malapit. Huwag kang tutugon sa tinig na galing sa dilim. Huwag kang sasama sa tawanan ng mga bata mula sa kagubatan. Dahil ang mga batang tinatawag ng gubat, hindi na kailanman nakababalik. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon.
Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.